Nagsimula ang chapter na ito na makikita ang nangyari bago pa man nagsalpukan ang mana nila Joker at Joshua. Ang sword skill na yan. Mukhang nasa expert B rank ito. Kung magpapatuloy ito, ako ay matatalo, sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip na tinitingnan nito si Joker na pasugad na sa kanya. Walang kwenta na subukan at ipunin ang kaunting mana na mayroon ka. Sigaw ni Joker na makikitang aatakihin na si Joshua. Ang banggaan sa pagitan ng C-rank mana at ng B-rank sword skill ko. Makakatanggap siya ng internal damage mula sa aftershock at dahil dito, makukumpleto na ang misyon ko. Nakangiting sabi ni Joker sa kanyang pag-iisip at kumpiyansa itong matatalo niya si Joshua. Sa aking kasalukuyang kalagayan, medyo mahirap, ngunit wala akong ibang pagpipilian. Sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip at tinawag nito si Lugia bago pa siya matamaan ng atake ni Joker. Gumising ka sa tawag ko, Lugia, at unti-unting nagbago ng anyo ang kanyang steel pole at nagsalpukan ang kanilang mga mana at nagdulot ng pagsabog. Pagkatapos ng banggaan ng kanilang mga mana ay unti-unting nawala ang usok at makikita na hawak-hawak na nito ang kanyang sibat na si Lugia. Ito ba ay isang artifact? Gulat na tanong ni Chiffon at hindi makapaniwala nang makita nito ang hawak-hawak na sandata ni Joshua. Napanganga din si Duke Agnes nang makita din ang hawak-hawak ni Joshua na sibat. Napangiti naman si Kaiser sa kanyang nasaksihan at tinawag si Balmong. Sir Balmong, sa tingin mo ba ay tama na ito para sa isang pagsusulit? Napalingon naman si Balmong sa kanya at humingi ng paumanhin. Bagaman mayroon pa siyang ibubuga, maaari ko nang sabihin ang mga kasanayan ni Young Master Joshua ay kahanga-hanga. Sabi ni Kaiser kay Balmong. Opo, naiintindihan ko. Paggalang na tugon ni Balmong kay Kaiser. Kamusta naman yon? Tanong ni Joshua kay Joker pagkatapos nitong masangga ang atake ni Joker sa kanya. Nagulat naman si Joker. Anong sinabi mo? Tanong ni Joker. Nasangga ko ang iyong atake. Tugon na sabi ni Joshua na makikitang nanginginig na ito sa pagod at parang wala na siyang lakas para lumaban pa. Hindi ko alam kung ano ang iyong ginawa, pero ito na ang katapusan. Galit na sabi ni Joker at aakmang aatakihin muli si Joshua. Bigla namang bumaba si Balmong at iniutos na itigil na ang laban nilang dalawa. Sir Joker, salamat. Ito na ang wakas ng pagsusulit na ito. Sabi ni Balmong kay Joker. Sir Balmong, gulat na sabi ni Joker nang makita niya si Balmong. Tiningnan naman ni Balmong si Joshua. Para sa isang tulad niyang kumukuha ng C-rank night test. At para masangga niya ang atake ni Joker na mas mataas pa sa B-rank. At kahit na binabantayan namin si Babel Von Agnes, na itinuturing na pinakadakilang talento sa loob ng imperyo, hindi pa rin ako ganoon na humahanga. Ngunit ang batang ito ay kakaiba, sabi ni Balmong sa kanyang pag-iisip at itinutok nito ang kanyang espada na dala kay Joshua. Ayon sa utos ng Panginoon, mula sa sandaling ito, ikaw Joshua Von Agnes na anak ng Duke Agnes family ay dinideklara kong i-appoint ka bilang isang C-rank knight. Lumuhad ka sa espada ng emperador. Sigaw na sabi ni Balmong kay Joshua. Sa una ay hindi ako interesado sa mga ganitong klaseng bagay o maging isang C-rank knight. Ngunit kung susubukan ko ang anumang katangahan, ito ay magiging wakas para sa akin. Sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip at pinalakpakan siya nila ni Kaiser at ni Evergrande. Makikita naman si Kaiser na natutuwa at pumapalakpak kay Joshua. Ayokong ipakita ang weak side ko sa mga taong ito. Sisiguraduhin ko na ang lahat ng tao na nandito ay maghihirap, tulad ng dinanas ko sa aking nakaraang buhay. Sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip. Bigla naman siyang tinawag ng Duke. Joshua, okay ka lang ba? Tanong ng Duke kay Joshua na makikita sa kanyang mukha na nag-aalala ito. Ang mukhang yan, hindi ko pa ito nakikita sa nakaraan kong buhay. Ang isipin na kaya niya palang tingnan ako ng ganyan. Sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip. Okay lang ako. Sagot ni Joshua at lumapit na ito kay Balmong at kinuha nito ang espada at itinaas niya ito. Ang markang yan sa loob ng Avalon Empire, hindi sa loob ng kontinente. Ang pagsilang ng pinakabatang mana user. At kinagabihan, ang Agnes family ay nagtipon-tipon para sa isang regular na meeting. Duke Agnes Grand Meeting Room. Makikita na nagtipon-tipon ang lahat na miyembro ng Duke Agnes family. Mangyaring iulat ang anumang bagay na dapat tandaan. Sigaw na sabi ni Count Angel. Vassal of Duke Agnes. Kamakailan lamang ay nakatanggap kami ng isang tala na ang ating mga knight na umalis para sa ekspedisyon ay biglang bumalik.
Ulat ni Armstrong. Nagulat naman si Angel. Ang Knights ng The Golden Mane ay bumalik ng maaga? Tanong nito kay Armstrong na hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Opo, para sa ilang kadahilanan, sa loob ng mga teritoryo sa Hilaga. May mga ulat na dumami ang bilang ng mga halimaw na lumalapit sa mga nayon. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit bumalik ang mga Knights kaagad ay dahil lumitaw ang mga Black Ogres kasama ng iba pang mga halimaw. Black Ogres. Kahit nasa loob ng The Forest of Dark Beings, sila ay itinuturing na pinakamalakas. May lakas sila na kahit ang mga kilalang trolls na kilala sa matibay nitong balat ay kaya nilang hatiin. Kahit na ang mga Class 4 High Magicians at mga Knights na kayang gumamit ng sword skills na mas malakas pa kaysa sa mga B-rank ay nahihirapan ding talunin sila. Sabi ni Armstrong, anong sinabi mo, Black Ogres? Hindi ba masama ito? Kung ang mga ganitong klaseng mga halimaw ay nagpapakita sa mga karatig nayon. Posible bang gumawa tayo ng kung anong bagay tungkol sa kanila? Sabi at tanong ng mga miyembro ng Duke Agnes family. Ako na mismo ang bahala sa mga isyu na ito. Magpatuloy na tayo sa susunod na issue. Sabi ni Duke Agnes. Opo, Duke. Ang ikalawang report ay may kinalaman sa 5th Duke family. Sabi ni Armstrong. Ang 5th Duke family, iyon ang mga Ponti family. Sabi ni Duke Agnes. May dahilan ba kung bakit pumunta dito sina Cheryl at Cox? Tanong ni Duke Agnes sa kanyang pag-iisip. Bigyan mo ako ng report tungkol dyan pagkatapos nitong meeting. Sabi ni Duke Agnes kay Armstrong. Naiintindihan ko Duke. Tugon naman ni Armstrong. Kung mayroon pang ibang mahalagang bagay na dapat iulat, mangyaring magsalita na kayo. Sabi ni Angel. Makikita naman na itinaas ni Chiffon ang kanyang kanang kamay na parang mayroon itong gustong sabihin. Mayroon akong impormasyon tungkol kay Young Master Joshua. Sabi ni Chiffon. Balita ko nalampasan niya si Young Master Babel at naging pinakabatang si Rank Knight. Ito ay isang magandang balita para sa pamilya Agnes. Ngayon na, mangyaring tumahimik na kayo at makinig kay Commander Chiffon. Sabi ni Angel, si Young Master Joshua ay isang taong kinalimutan na ng lahat sa loob ng pamilya. Ito ay sa punto na ang kanyang kapansanan sa mana ay tila wala siyang sapat na kakayahan para sa anumang bagay. Pero paano naging posible na ang isang katulad niya ay biglang naging sapat na magaling upang maging isang C-rank na knight? Imposibleng sabihin na ang lahat ng ito ay dahil sa likas na talento. Sabi ni Chiffon. So, ano ang nais mong iparating, Commander Chiffon? Tanong ni Angel. Personal kong iniisip na ang Young Master Joshua ay maaaring humiram ng kapangyarihan ng isang outer source na maaaring magdulot ng panganib sa ating kinabukasan. Kung hindi yun ang kaso, hindi ako makapaniwala kung paano naging posible ang lahat ng ito. Sabi ni Chiffon, isang outer source. Sigurado ka bang hindi ito isang walang batayan na hula mo? Tanong ni Armstrong kay Chiffon. Ikaw rin mismo ang nakakita nito. Ang sandata na ginagamit ni Young Master Joshua. Hindi ba't ang sandata na nag-iiba ng hugis at nagkaroon ng mahika ay isang artifact? Higit pa rito, ang sandata ni Young Master Joshua ay isang sibat. Walang paraan na ang isang sibat ay maaaring magkaroon ng mga kapangyarihang tulad nito. Nang susugod na si Sir Joker para sa kanyang huling pag-atake ay may naramdaman akong isang bagay na malapit sa demonic energy. Sabi ni Chiffon, demonic energy. Hula ko, may posibilidad yata na gumamit siya ng demonic energy para lumakas. Ngunit hindi ba ang anumang bagay na may kaugnayan sa mga demonyo at dark magic ay itinuturing na bawal sa loob ng buong kontinente? Hindi rin siguro gusto ng royal family ang ganoon. Duke Agnes, kung totoo ito, baka magkagulo ang buong pamilya natin. Hindi mo ba naisip na dapat nating alamin ang katotohanan muna? Tama si Count Angel. Kailangan nating malaman ang katotohanan bago mangyari ang anumang bagay. Aking inirerekomenda na ipadala muna natin si Young Master Joshua sa isang malayong lugar sa ngayon. Sabi at mga tanong ng mga miyembro ng Duke Agnes family kay Duke Agnes. Nakangiti naman si Chiffon sa mga nangyayari at biglang dumating si Joshua at pumasok. Demonic energy, kung ganoon ka ka-curious, bakit hindi mo subukan ito sa iyong sarili? Tanong ni Joshua kay Chiffon. Nagulat naman si Chiffon sa mga sinabi ni Joshua. Ano ang sinabi mo? Tanong ni Chiffon. Bakit hindi mo tingnan kung talaga bang hiniram ko ang kapangyarihan ng isang demonic being sa pamamagitan ng pakikipaglaban mo sa akin mismo? O baka hindi mo kayang gawin yon?
Tanong ni Joshua kay Chiffon na parang hinahamon niya ito. Ang lakas naman ng loob ng batang ito. Tinatakot niya ako sa pamamagitan ng paghamon sa akin ng isang laban na kung saan buong puso siyang susuportahan ng duke. Isang pagkakamali ko lang at pagbabayaran ko ang aking mga salita. Kung ang angking niyang kakayahan ay sa kanya talaga, ako mismo ang matatalo. Naiinis na sabi ni Chiffon sa kanyang pag-iisip habang nakatingin ito kay Joshua. Bakit ang tagal mo namang mag-isip? Kung ikaw ay isa sa pinakamagaling na knight sa loob ng pamilya, hindi ba't dapat mayroon ka man lang kumpiyansang suportahan ang iyong mga sinasabi? Sabi at tanong ni Joshua kay Chiffon. At hindi na nakapagpigil pa si Chiffon at bigla na lang itong napatayo sa galit at nagpalabas ng napakalakas na aura ng mana. Masyado kang matindi sa iyong mga pananalita, young Master Joshua. Galit na sabi ni Chiffon at nanginig sa takot ang mga iba pang miyembro ng Duke Agnes family. Commander Chiffon, huminahon ka. Ikaw ay nasa harapan ni Duke Agnes. Sabi ni Angel, kayong dalawa, tumigil na kayo. Utos ng Duke sa kanilang dalawa ni Chiffon at Joshua. Ikaw Chiffon, meron ka pang isang bagay na nakalimutan mo. Hindi mo ba naaalala kung sino ang dumating upang tingnan ang kanyang mana? Sabi at tanong ng Duke kay Chiffon. Iyon ay si Magician Evergrande ng The Royal Knight Order. Kung hiniram niya ang kapangyarihan ng isang demonic being, mapapansin sana ito ng sinuman doon. Sagot at sabi ni Armstrong. At sa ganun, tila't natapos na ang issue tungkol kay Joshua. Mayroon bang hindi sumasang-ayon dito? Sabi at tanong ng Duke. Gayunpaman, Joshua, hindi yun nangangahulugan na ang lahat ay nalutas na. May mga bagay na gusto kong kumpirmahin at mga bagay na gusto kong itanong. Higit pa rito, ang iyong biglaang paglakas ay hindi lamang nakakagulat sa mga tao dito ngunit pati na rin sa akin. Kaya naman, para malaman ang buong kakayahan mo ay pupunta tayo sa Forest of Dark Beings. Sabi ng Duke kay Joshua, ikaw mismo ang pupunta sa Forest of the Dark Beings. Ang mga bagay na ganyan ay dapat ipaubaya sa mga Knight Orders. Tama yan. Hindi na kailangang ilagay ang iyong sarili sa ganitong mga panganib. Paano kung panatilihin mong ligtas ang iyong sarili dahil malapit ka nang magtungo sa kabisera ng Akardi? Sabi ng mga Counts. Samasang-ayon ako sa mga Counts. Baka kung ano pa ang mangyari sa aking Panginoon. Sabi ni Armstrong. Sino sa tingin mo ang iyong inaalala? Tugon na tanong ni Duke Agnes. Napatahimik naman ang mga Counts at si Armstrong. Sa oras na malinis na ang Forest of the Dark Beings, pinaplano ko na ilagay si Joshua sa Imperial Academy sa kabisera. Ano man ang mga pagdududa na mayroon kayo, ay hindi may kakaila ang talento ni Joshua. Ayon sa mahigpit na alituntunin ng pamilya Agnes ay dapat siyang bigyan ng patas na pagkakataon. Sabi ng Duke, naiinis naman si Chiffon nang marinig niya ang sinabi ng Duke at tiningnan nito si Joshua. Buwisit, kung ang napakatalentadong batang ito ay makakabalik galing sa Imperial Academy kung saan walang may makakagalaw sa kanya. Si Lord Babel ay maaring matanggal sa kompetisyon ng tagapagmana. Kailangan kong makaisip ng isang paraan para mapanatili ko siya dito. Hindi, kailangan ko na siyang durugin. Sabi ni Chiffon sa kanyang pag-iisip na galit at nag-aalala sa kahihinatnan ni Babel. Duke, mayroon akong isang request. Sabi ni Joshua, ano yun? Tanong naman ng Duke, gusto kong magtungo sa kabisera kasama ang aking ina. Sabi ni Joshua, bigla namang sumigaw si Chiffon. Hindi maaari yan. Hindi ito makakayanan ni Duchess Vanessa kung dadalhin mo si Lady Lucia sa kabisera. Sabi ni Chiffon na hindi sumasang-ayon sa request ni Joshua. At ano naman ang mangyayari kung hindi niya ito makakayanan? Sinasabi mo ba na ang Duke ay kailangan pa ang kanyang pahintulot para sa isang bagay na walang kabuluhan? Tanong ni Joshua kay Chiffon at nagulat naman si Chiffon at tiningnan siya ng mga Counts. Buwisit, kung sasabihin kung oo, parang magpapahiwatig ito na ang Duke ay nasa ilalim ng Duchess. Walang paraan na paninindigan yon ng mga retainer. Patuloy akong pinapahiya ng batang ito. Sabi ni Chiffon sa kanyang pag-iisip. Duke, nag-aalala lang ako na baka lumabas ang salita na partial ka lang kay Lady Lucia, sabi ni Chiffon sa Duke. Kalimutan mo na yan. Pinapayagan kitang isama si Lucia. Sabi ng Duke kay Joshua. Maraming salamat. Tugon naman ni Joshua. Gaya nga ng naisip ko, hindi siya isang ordinaryong bata. Gaano na ba katagal nung naramdaman ko ang ganitong klaseng pakiramdam?
Kahit kay Babel hindi ako nakaramdam ng ganito. Sabi ng Duke sa kanyang pag-iisip. Mayroon pa ba kayong ibang opinyon tungkol sa bagay na ito? Tanong ng Duke sa mga counts. Wala namang may nagbigay ulit ng kanilang opinyon at sa halip silang lahat ay sumang-ayon na sa Duke. As my liege wishes. Sabi ng mga counts at ni Chiffon. Kung gayon, napagpasyahan na ito. At isa pa pala, Armstrong, magtungo ka sa aking kwarto kasama ang mga knights na na-dispatch. At i-organize mo ang report documents ng Ponte family. Sabi at utos ni Duke Agnes kay Armstrong. Sa pag-uutos mo, Duke. Tugon naman ni Armstrong. Joshua, sumama ka rin. Sabi ng Duke. Opo, naiintindihan ko. Tugon naman ni Joshua. At biglang dumating si Babel. Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Sabi ni Babel. Nagulat naman si Chiffon. Lord Babel. Sabi ni Chiffon. Lumuhad naman si Babel sa harap ng Duke tanda ng paggalang nito. Babel von Agnes ay binabati ang Duke. Sabi ni Babel. Sa wakas ay dumating ka na rin sa meeting. Medyo late ka na matapos mong hindi magpakita hanggang sa oras na ito. Sabi ng Duke kay Babel. Humihingi ako ng pasensya. Kailangan ko ng oras para mag-isip mag-isa. Tugon naman ni Babel. Nagbago rin pati si Babel. Ang kanyang atmosphere ay nag-iba. Hindi ito isang masamang pakiramdam. Sabi ng Duke sa kanyang pag-iisip. Okay, nandito ka dahil mayroon kang isang bagay na sasabihin. Ano yun? Sabi at tanong ng Duke. Bigla namang tumayo si Babel at tinawag si Joshua. Lord Joshua, tawag ni Babel. Mayroong ka bang gustong sabihin sa akin? Tanong ni Joshua kay Babel. Bigla namang nagsalita si Chiffon at galit na galit ito kay Joshua. Lord Joshua, si Lord Babel ay mataas pa rin kaysa sa iyo pagdating sa ranggo. Mangyaring magbigay ka ng galang sa isang formal na pagkilos. Sigaw na sabi ni Chiffon. Napalingon naman si Babel sa kanya. Ikaw ba ang spokesperson ni Babel or ano? Nakangiting tanong ni Joshua kay Chiffon. Matagal ko na itong napapansin ngunit ikaw ay kumikilos na para bang ikaw ay isang retainer ni Babel o anuman. Ang tanging master na dapat mong paglingkuran ay si Duke Agnes. Sabi ni Joshua kay Chiffon. Tiyak na mayroong isang hindi nakikitang linya sa dukedom. Ang isang knight ay dapat lamang patunayan ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kanilang mga kakayahan. Kung sila ay tatawid sa linyang ito, sila ay matatanggal. Sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip. Nagkakamali ka, gusto ko lamang itama ka dahil ikaw ay hindi sumusunod sa wastong kagandahang asal. Sabi ni Chiffon kay Joshua, kahit na sino ay kayang makarating sa itaas hanggat mayroon kang kakayahan. Kung gusto mong isagawa ang iyong mga opinyon dapat mong patunayan ang iyong sarili sa iyong mga kakayahan. Hindi ba yon ang batas ng Agnes Duke family? Sabi at tanong ni Joshua kay Chiffon. Makikita naman na inis na si Chiffon kay Joshua. Okay lang ako, Sir Chiffon. Ang kanyang mga sinasabi ay totoo. Sabi ni Babel kay Chiffon. Gayunpaman, kahit sa isang formal na pagpupulong, ay dapat niya itong sundin. Sabi ni Chiffon. Napahanga naman si Duke Agnes kay Babel. Yung mayabang na bata noon ay sa wakas may mga mata na maging angkop bilang isang knight. Sabi ng Duke sa kanyang pag-iisip habang tinitingnan nito si Babel. Patunayan ang iyong sarili sa iyong mga kakayahan. Naramdaman ko ang mga salitang yun sa loob ng aking katawan. Aabutin ko kahit na ang pinakamataas. Huwag mong isipin na mawalan ako ng pag-asa habang nakatitig lang sa lupa. Sabi ni Babel sa kay Joshua. Ang kanyang mga mata ay nagbago na matapos ang ikalawang spar. Sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip at tumugon ito kay Babel. Hindi ko iisipin yon. Lumingon naman si Babel at tinawag ang Duke. Magsalita ka, sabi ng Duke. Mula sa sandaling ito ay nais kong formal na talikuran ang aking sarili sa opisyal na upuan ng tagapagmana ng pamilyang Agnes. Sabi ni Babel sa Duke. Nagulat naman si Chiffon at ang mga count sa kanilang narinig mula kay Babel. Tinatalikuran mo ang opisyal na upuan ng tagapagmana. Tatalikuran mo ba ang upuang yon sa iyong sariling kagustuhan, Lord Babel? Sabi at tanong ng mga counts kay Babel. Nawalan ka ba ng tiwala dahil sa napakatalino mong nakababatang kapatid? Tanong ng Duke kay Babel. Siyempre, hindi. Sagot ni Babel. Gusto ko lang sumunod sa mga batas ng pamilya Agnes at makipagkumpetensya para sa posisyon ng patas at tapat. Sabi ni Babel. Pag-iisipan ko ang tungkol dito. Sabi ng Duke.
Yumuko naman si Babel at nagpasalamat sa Duke. Dito na nagtatapos ang pagpupulong. Sigaw na sabi ng Duke at umalis na ito at makikitang bigla itong napangiti. Ang mga bagay ay dahan-dahan ngunit tiyak na nagbabago. Hindi ko alam kung paano ito magbabago ngunit sigurado akong hindi ito magiging masama. Natutuwang sabi ng Duke sa kanyang pag-iisip na napapahanga sa dalawa niyang anak. Lumipat ang eksena sa kwarto ni Duchess Vanessa. Tinalikuran ni Babel ang kanyang sarili bilang tagapagmana at ang batang iyon ay isasama niya si Lucia sa kabisera. Malungkot na sabi at tanong ni Vanessa. Opo, ang lahat ay ganap na katotohanan. Tugon ni Chiffon kay Vanessa at bigla itong napasigaw sa inis at galit at hinampes ang bote ng alak at ang baso. Galit na ako nang marinig kong nabigo ang trabahong ipinagkatiwala ko sa akin tiyuhin. At ngayon ito pa? Alam mo na si Babel lang ang lahat para sa akin, di ba? Sabi at tanong ni Vanessa kay Chiffon. Oo, syempre naman. Bilang isang taong naroon, ay dapat pinigilan ko siya kahit anong mangyari. Humihingi ako ng pasensya, sabi ni Chiffon. Hindi, Chiffon. Alam ko higit pa kanino man na si Babel ay matigas ang ulo tulad ng kanyang ama. Wala ka nang magagawa pa na kahit na ano. Gayunpaman, sa hindi malaman na kaso, ang batang yun ay biglang umangat sa pinakamataas at nagbabanta sa posisyon ng pinakamamahal kong si Babel at pagkatapos ay sasabihin ko sa aking asawa ang lahat sa pagitan namin. Sabi ni Vanessa na para bang may binabalak ito. Mangyaring huwag ka nang mag-alala. Hindi yan mangyayari, sabi ni Chiffon. Siyempre, hindi dapat. Ang batang yon, ano ang kanyang pinaplano? Ang Duke ang nagpaplano na dalhin siya sa The Lock Fifth. Sabi ni Chiffon. The Lock Fifth. Ang pinakahilagang tigang na lupain na tumatagal ng 2 araw upang marating. Tanong ni Vanessa, nagwawala na naman ang mga halimaw ng The Forest of Dark Beings. Kaya ang Duke na mismo ang aalis para supulan sila ng personal. Sabi ni Chiffon, kung gayon, ang batang yon at si Lucia ay aalis papunta ng kabisera pagkatapos nilang makabalik. Tanong ni Vanessa, malamang, iyon ang mangyayari. Sagot ni Chiffon. Kung ganon, bago sila umalis, hilingin sa kanya na samahan ako sa pagkain. Dahil baka ito na ang una at huling pagkikita namin. Sabi at utos ni Vanessa kay Chiffon na parang may binabalak itong masama. At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat.